sa kaliwa, sa harapan mo. Kung anong gagawin ng kapangyarihan ng Diyos kasama yung mga anghel niya sa langit. Yung mga tapat niyang lingkod nandun. Nakatingdig. To glorify the Lord. The faithful Lord, the loving Lord, the powerful, the most high, the holy. Malalim yun. Kaya niya sinabing siya yung darating yung anak ng tao at mag-aari sa langit at lupa. Ibibigay ang otoridad sa kanya. Napakalalim. Bigyan nyo nga kami lahat ng Bible, lahat ng religion. Sige nga. Di ba hindi? Magtitipid kayo. Kay Lord naman yan. Dapat ibigay nyo sa buong tinatahan ng lupa yung salita ng Diyos. Kaya nga pag sinasabi, Ma'am, all glory to God. Unang church ko ng 6 p.m. sa CCF, konti lang kami. Mabibilang mo. Pero all glory to God. Kakatanong sa akin ng kakatanong sa church mo, bay. Kasi hindi ako yung inaangat ko, hindi yung pastor, hindi yung simbahan. Wala pong makakapagligtas sa atin ng kahit na anong reliyon. Kung ano yung connection mo, alam nyo pang pinagdadasal ko. Yung church na pinupuntahan ko, sa tuwing makakarinig ako na hindi naaayon sa Diyos. Kasi hindi naman ako yung nandoon. Wala akong karapatan. May kanya-kanya tayong talent na ibinigay ng Diyos at ito ako. Na hindi ka manghusga, sundin mo ko, sugar. Dahil lahat kayo. Kaya nga may nagba-Bible study sa kulungan eh. Kausap ko Christian LGBT, hindi nakakapag-church. Sabi ko, kapatid, may online. Kapatid, may Bible. Mas mahalaga to. Tapos ibahagi mo sa lahat ng kasama mo. Hindi porket nag-church ka, maliligtas ka. Alam niyo ba't po ako nag-church ngayon? Pwede namang hindi. Kasi lahat ng kasama ko na gustong mag-repent, mahanap yung totoong Diyos na hindi sila huhusgahan, kung ano man sila, kung anong pananamit nila, pagkatao nila, karumihan nila, kasalanan nila, pagkatao nila. Tapos pag may maririnig akong hindi naaayon sa Panginoon, nakaganyan na ako, Lord, umiiyak na ako. Lord, kabayan niyo po yung kasi po, matitisod po lahat ng tao dito, kagaya ko. Alam mo, ang kapangyarihan ng Diyos, hindi madamot. Alam mo kung ano yung gusto ng Panginoon. Yung hindi lang yung sarili mo yung mahal mo. Ang gusto ng Diyos, yung lahat mahal mo. Kasi yung dasal ko ngayon na lahat tayo maligtas. Lahat tayo makilala natin siya kung gaano siya kabuti, kung gaano siya kabayat. Kasi ang daming humaharang. Ang daming harang sa mundo. Yaman ng mundo, trabaho, fame, money. Ang daming pangangailangan money. Papasok yung power, yung fame, yung lust. Greediness. Lahat yan eh. Busy tayo dun. Dun tayo na busy. Kaya mahalaga nagbabasa ng Biblia at nagdadasal kung ano yung mas malalim na kahulugan. Kagaya nung yaman o ang Diyos. Hindi tayo ihinto lang, yaman o Diyos, yun na yun. Why? May dahilan yung laliman nyo pa po. May pera is the root of evil pag hindi mo ginamit sa tama. Huwag na tayong maglokohan, huwag nating pabanguhin. Nakita nyo naman yung kongreso eh. Nakita nyo yung mga yung mga mayayaman sa ibang bansa, hindi lang sa Pilipinas. Kung bakit sinasabi ng Diyos, ng Panginoon, na makapangyarihan sa lahat, na hindi mo alam niya na. Binubuo ka pa lang, alam niya na. Siya nga, sa kanya nga tayo nga ninang galing. Money is the root of evil. Kahit gaano ka pa, sabi mo pa, hindi po, I'm humble. Alam ni Lord yung puso mo kung saan mo gagamitin yun. Kung
kung paano ka magsalita. Ay, ipon ako sa bangko. Ganon. May ganito ako. Hindi mo kailangan i-drag lahat. Tingnan mo yung nangyayari ngayon, yung mga, di ba? Panoodin niyo yung buong mundo. Buong mundo. Lahat ng naglilingkod dyan, lahat ng powerful people, lahat ng matalino, gumagawa ng robot, gusto maarok yung katalanuhan. Nasa Bible lahat yan. Darating ang anak ng tao, magiging lahat ng katalanuhan ng tao lalabas. Kayabangan, yan, digma, lahat yan nangyayari na po. Kaya nga yung mga hindi mo akalaing makasalanan na tulad ko, nagsasalita na tungkol sa Diyos eh. Why? Lahat ng tinanggal na mga makasarili, tapat pa ng lingkod yung iba ha. Nilaanan ng talino, binigyan ng talent na ibahagi sa salita ng Diyos, ginagamit siya. Ngayon, yung sobrang makapangyarihan ng Diyos na hindi mo maaarok, gagamitin niya kung sino yung gusto niya. Tinanggal nyo, binawasan nyo, dinagdagan nyo, wait. Alam nyo naman eh, kaya ko pagsilitain lahat ng gusto kong pagsilitain ng totoo na galing sa akin, sa Diyos, kay Jesus sa Ama sa Langit. At alam din nyo ng mga tapat na lingkod ngayon dito na hindi na nagiging tapat dahil saan? Greediness. Power. Kasi una talaga money eh. Siyempre, kay Lord ka na. Nandiyan naman yung mga halimbawa eh. King David. Kay King David ako talaga totally sinuko ko sa Diyos yung kwento niya. Yung sinuko ko sa Diyos yung buong buhay ko. Doon ako talaga, bukod kay lahat yan, yung kay Moises, ang dami kong aral na nakuha dyan. Kay King David kasi, siya yung galing sa puso ng Diyos. Tapat na lingkod ng Diyos, nagkasala, tinanggap, at tinatanggap niya na makasalanan siya. Sa isip, sa salita, at sa gawa, ultimo apostol niya nagkakasala. Ultimo mga sinasabi natin na paborito niya, nagkasala. Ultimo si Abraham na kaibigan niya, nagkasala. Walang perpekto. Kahit kabisado mo pa yung salita ng Diyos, kaibigan na nga ng Panginoon, nagkasala pa eh. Galing na nga sa puso ng Panginoon, nagkasala pa eh. Siya lang ang nag-iisang tunay na pag-ibig. Yung pag-ibig kasi, unconditional yan. Universe love. Agape love. Yung love sa atin pang tao. Last. Yun tayo. Yung pag-ibig ng Diyos, iba. Walang pagsiselos, pagmamataas. Pure. Sino sa atin ang ganun? Hello? Hello, how are you? Diba? Kapag linalima mo yung pangunawa mo sa salita ng Diyos at lagi kang nagpapakumbaba, yun yung natutunan ko kay Jesus. Hindi siya pinaglingkuran kahit Panginoon, makapangyarihan siya. Siya yung naglingkod. Siya rin yung gumagabay sa mga apostol niyang tulad nating tao. Panay tanong, sasagutin ni Jesus ng guro. Sino po talaga maliligtas? Sasagutin ng Panginoong Jesus malinaw pa sa sikat ng araw. Mahirapang makapasok ang mayayaman sa kaharian ng langit. Malinaw yun. Mas makakapasok pa sa butas ng karayom. Uulitin ko po. Yung kamelyo, pinakamalaking hayop, kamelyo, sa butas ng karayom kesa ang mayayaman, malalim na kahulugan. Sinong makakasuko ng lahat ng yaman niya at bibigay sa duka? Sige po. Tayo ngang sakto-sakto lang, bibigay mo ba to? Ganun kalalim yung salita ng Diyos. Kaya nga lahat ng apostol niya, ibenta nyo ang lahat. Sumunod kayo sa akin.
Iba yun. Pag may nakaligtaan ka sa salita ng Diyos at sa pangako ng Panginoon, tagilid. Yes, tinubos niya tayo. Thankful dapat ikaw at ako. Dahil hanggang ngayon, ang kapalmoks ng face ko, napatuloy ako nagkakasala sa ginawa ng Panginoon sa akin na hindi naman ako karapat-dapat. Sino karapat-dapat? Wala. Sa nakikita natin sa sanlibutan, wala. Kaya nga konti lang eh. Pero binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon habang wala pa siya. Paano kung nandyan na? Kunyari, ngayon nagba-Bible study tayo. Andyan na. Huli na ang lahat. O kaya bukas, next week, next year. Wala makakapagsabi. Ama lang sa langit ang may otoridad kay Jesus. Nak, anak, it's time. Pabanjing-banjing tayo dyan. Pa-Bible tayo, tapos mamaya wala na. Party. Alam niyo po ba, kung paano gumagalaw ang Diyos ngayon? Grabe. Kasi hindi siya magkukulang bago siya dumating. Gaya kay Noah, kay Moises, hindi siya magkukulang. Sa kanyang hudyat, nakasulat lahat sa Biblia, lahat ng paalala. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, hindi, walang ganon. Ano na ginawa ko? Paano gumalaw ang Diyos ngayon? Pati LGBT, maraming followers, pinapagalaw niya, bumibili ng Bible. Kahit ano yung bibiga, pero sinasalita niya yung Panginoon. Dahil ang sabi ng Diyos, darating ang anak ng tao, ikakalat sa buong tinatahan ng lupa ang kanyang pangalan at ang kanyang salita. Sa paanong paraan? Siya ay makapangyarihan sa lahat. Tingin mo ba makakaya yun ng tapat ng lingkod? Ginamit niya ang social media. Ginagamit niya yung makasalanan. Hello? Kala niyo po ba yung pastor lang yun? Pare? Tayo rin po. Why? Man is the root of evil. Panginoon o yaman? Sabi nga ng Diyos, makikita mo ang totoo sa bunga. Eto na lang po May isa akong show na darating. And all glory to God. Dumating na sa biyaya ng Diyos. Yung faith ko, nanginginig ako. As in, nandun ako. Nanginginig ako kasi may mali. Pero tuloy pa rin ako kasi nahihiya ako. Eto na naman ako. Bumalik ako sa ganito yon. Kaya nga, mahalaga to nasa puso't isip mo kahit wala kang hawak na Bible. Kasi doon ka niya mag-guide. Doon niya masasabi sa'yo, sugar, ano na yan? Anong ginagawa mo dyan? Ganon. Una, hataw ako. Pak. Naririnig ko yung tugtog. Hindi ako makagalaw. Lord, patawarin niyo po ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tulungan niyo ako, Lord. Hindi ko alam na ano po ako dito. Baka mamaya hindi na ako bigyan ng trabaho kapag umangal ako. Kasi ang dami na bukod doon, ang dami nangyari. Dahil sa faith ko. Sa Panginoon. Sabi sa akin ng Panginoon. Kaya lagi ko natatandaan yung Exodus 14:14. Be still that you know that I'm God, sugar. Kaya ko lahat. Ikaw hindi. Kaya ko sila lahat. Day. Sabi sa akin, nahalata rin ako nung nagtutun ng choreographer Sige, inom ka mo ng tubig, sabi sa akin. Inom akong tubig. Basang-basa yung damit ko. Palit na nga ako ng palit ako ng damit. Pagka artista ka kasi marami kang gamit, marami kang gamit kasi hindi ka pwede, ang ulit mo yan, 6 months, 5 months, ganyan, para hindi halata, pag halo-haloy mo, ganun ako. So, mahilig ako sa mga damit. Yung t-shirt na dala ko, sa dami kong damit, alam niyo po kung ano, nag-errors, ang daming salamin Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Sinabi ko talaga, ang lakas ng loob. Sabi ko, hindi ko po talaga kayang sayawin, hindi ko po kayang patawa. Kung hindi po talaga to para sa akin, kahit malaki pa po kikitain ko dito, para sa pamilya ko, hindi ko na po tatalikuran ng Panginoon.
Ganun talaga ako, dire-diretso. Yung ano ko, tapos nanginginig na yung luha ko kasi talagang todo na yung ano eh. Kasi lagi ko sinasabi sa Panginoon, Lord, guide niyo po ako, tao po ako. Hindi ko po ano, kasi yung mga tao mapanghusga. Ganun ako sa isip ko Hindi ko yung yung sa sarili ko lang habang na ninenervyos ako. Ganun ako lagi nagdadasal ako pag tulala ako. Akala mo tulala lang ako pero nagpipray ako. Ganun. Tapos nakatingin lang sa akin, sabi sa akin ng choreographer. Nakasando yung choreographer, LGBT. Sabi niya, as in yung pang babae. Sabi niya, kaya pala kanina ka pa, bigla kang huminto. Nahalata rin niya. Tingnan niyo po yung Panginoon, yung galaw po ng Panginoon to si Lord to Yung isa Christian, yung isa Katoliko, yung isa LGBT. Ito, 4 po kami, nag-uusap-usap kami sa isang room. Yung isang tulad kong Christian. Okay lang yan. Okay lang yan, isang beses ka lang naman magkakasala Dahil yung buong ano ko, parang tumaas lahat ng ano ko, yung balahibo ko, pati yung puso ko. Alam mo na pasagot ko kahit yung mas matanda siya sa akin. Sabi ko talaga, kuya naman, paano kung ngayon na dumating si Jesus, di para tayo sa impyerno? Ginanong ko talaga. Talagang buo. Ganon dire-diretso pagkasabi ko, nagulat ako. Kasabi nga ng Panginoon, kung anong laman ng puso mo, yun din labas ng bibig mo, di ba? Sabi ko talaga, kuya, paano naman yan? Kung ngayon lang ako sabihin ko na ngayon ng laman to Lord, tapos ngayon siya babalik, di wala na, sama-sama na tayo. Sabi ko, tumahimik siya. Tapos tumahimik siya, sumunod naman yung Katoliko. Sabi niya, alam mo, na bumagal yung pagpapala sa akin, hindi na ako nag-church, hindi na ako ngayon nga, ko, sisimba ko yung mga anak ko, kasama ng nanay nila. Ganun naging sharing. Kaya po, wag po kayo magtaka kung bakit nasa industriya pa rin ako. Yung trabaho ko po ginagamit ng Diyos para ikalat sa buong tinatahanang mga kasama ko po sa industriya yung pangalan ng Diyos, kung paano siya kabuti, kung paano siya gumalaw, makapangyarihan sa lahat. Kaya ito na, yung LGBT. Kausap mo naman, sabi niya, sige, niya yung music. Siya mismo gagawa. Tapos sabi niya, naku, next hindi na ako magagantong damit. Tingin niyo ako po yun? Hindi ako yun. Iba ang kapangyarihan ng Diyos. Bukod tangi, walang papantay, holy. Be still that you know there as a big God, powerful God, holy God, na kaya lahat. Doon ka magtataka na lahat kami makasalanan pero pinagkaisa kami ng Diyos. At lahat tumanggap, tumahimik yung isa. Kapareho mo pa na relihiyon yun Huhusgahan mo ba yun? Hindi. Kasi bilang ako, sinabi ko sa kanila, shinare ko kung bakit ganun yung faith ko sa Diyos. Na kahit na trabaho ko, sinabi ko na kahit anak ko, kahit magulang ko, yes, masakit. Masakit na masakit. Pagpapalit ko, uunahin ko yung Panginoon na tumanggap sa kadumihan, kasalanan ko. At pag inuna mo ang Diyos, pag inuna mo si Jesus sa buhay mo, imposibleng hindi sakop yung mga mahal mo sa buhay. Kadugtong yun ng pangako ng Diyos. Na anuman ang iyong dasalin sa pag-ibig, to glorify the Lord. Pag-ibig yun Lord, sana hindi lang po ako yung makasumbong sa iyo, mga anak ko, yung pamilya ko, yung nanay ko, mga kaibigan ko, kasama ko sa industriya, mga nanonood ngayon po dito sa live ko, mga humahanap po ng peace, humahanap po ng lingap